sa pagbabarista. Nakwento ng kapatid ko, si Jun daw mahilig talaga mag-aral. So, mahilig magbasa. So, mga maliliit na detalye pagdating sa pagko-coffee shop, inaaral ni Jun. So, kayo kung gusto niyo maging katulad ni Boss Jun, sabihin, ang laki ng naitulong ng Dubai sa pagbabago ng Of course, buhay mo, oo no? naman. Simula nang pumunta na ako dito, sabi ko hindi na ako uuwi eh. Ang grabe, hindi na uwi. To be honest, hindi siya madali. Nakakabaliw siya kung hindi malakas yung mental health mo, Loob mo. hindi malakas yung loob mo, hindi mo kayang harapin yung takot Bigyan mo kami mo. ng sample kasi wala kaming idea. Ang number one dyan yung handling ng staff. Kasi lahat ng staff ay magkakaiba ng ugali. So, it was used to be. It was used to be Komportable ka ba ngayon? komportable na sa Nakatul ka ba ng komportable sa bahay niyo? Medyo. Sabi ko, hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng Magkano ganito. bang sahod mo nun? 10 years ago naman na yun, pwede mo nang sabihin ngayon. Ang baba nun, pre. Ano lang, work. Kasi hindi naman talaga ako stable sa buhay, kumbaga. Sabi natin tambay ganun. Tambay, more on tambay. Hindi ka naman Hindi ako. Mukha lang. I mean, yung pagdating sa studying, kasi paano ko ba siya malalaman? Kasi in the first place, sinabi ko, di ba, wala nga akong mentor. Kasi Walang nagturo sa akin paano. haba ng work nyo, pag uwi mo sa bahay, sa halip na matulog ka, Nag-aaral. mag-aaral ka Hindi, pa. pag sa bahay naman, wala na. ML na ako nun. LOL ka na. Kumbaga, sa work mo, Double effort. Parang double double effort effort. ka na imbis na tawag nito walang customer, ikaw gumagawa ka pa rin Yes, ng mga yes. kape. Yun, Nagtitimpla ganun. ka pa. Anong skills or mga attitude as aspiring barista ang kailangan nila? Gandang tanong. Yun, attitude. magandang ano. Kasi as an barista, dahil we are in the front of the customers, kailangan mo talaga maging humble. Kailangan maging humble and kailangan mong maging double. Sabi ko nga sa inyo, di ba, dumaan din ako from the bottom. After ng first company ko, then sabi ko sa sarili ko na may gusto akong pasukan ng company para mag-improve ako. Then, tumaas. Kasi napakababa talaga kung magbibigay nga lang ako ng number. Super baba niya talaga. As in, hindi siya makakabuhay ng pamilya. Yan. Welcome sa another episode na naman sa aming podcast. Expat Ako Podcast. Ayan. Kapag pumapasok tayo sa isang coffee shop, ang nakikita natin usually yung mga ambience ng lugar, yung magandang mga smile ng barista. Pero hindi natin nakikita yung story sa likod ng mga taong gumagawa ng mga kape. At ngayon, kasama natin ang isa sa mga taong yon. Ang isa sa mga maraming karanasan na sa kape. At isa sa pinakakilala kong master coffee maker. Hindi naman. Junior barista to senior barista to supervisor. At currently, siya ay isang assistant manager sa isang coffee shop dito sa Dubai. Let's welcome Jun Silvestre. Yun! Hello everyone. Kwentuhan naman mo kami, ano yung ginagawa mo sa current job mo, di ba? Kung ano bang Day-to-day day-to-day activities. activities. Okay. Yung current job ko ngayon is ang work position ko ngayon ay head bar / assistant manager. Ano yung head bar? Barista? Head barista. Okay. Oo. Para lang clear. Okay. Yun. Head barista Head bar. / assistant ng manager. Assistant ng manager. Assistant ng manager. Okay. Tapos, yung daily job mo, Yun yung daily job ko to ensure the operation smooth, train the staff members. Nagtitrain ka ng tao? Yes, of course. Doon sa mismong work mo. Ibang Yes, level yes. na yun pag nagtitrain ng tao. Kasi kailangan mo i-guide din yung mga staff member. Kailangan mo i-guide yung mga junior baristas. Yung actually di lang naman yung mga baristas yung hawak, yung ina-handle namin. Actually buong team from the front of the house and then yung back of the house as well. So minimake sure namin na lahat ay nasa organized. According sa standard. Yes. So just to be clear lang, sorry. Just to be clear yung front of the house is yung mga barista.
back of the house ay mga chef. Yes, exactly. Mga kitchen. Yung front of the house, kasama na dun yung mga cashier, reception, server. Ibig sabihin, hindi kayo pure coffee shop. May ano din. Yung current job ko ngayon, may pagkain more on din. ano kami, restaurant vibes kami. Ganun yung setup okay. namin. Maganda din yun, no? Kasi magkakaroon ka ng experience, hindi lang pure na barista, no? Tapos nagkakaroon ka ng, biruin mo, nahawakan mo rin yung tao na hindi naman focus sa kape. Yes. Meron ding ibang Yes. Gandang experience Kasi, yan. yun yung talagang pinursige ko na maging ako in the first place. Ito yung goal ko, nang nag-start pa din ako sa journey ko. After kong matutunan, parang nung recent years na nag-study din ako, actually wala naman talaga akong mentor eh. Napunta ako sa management team ng ako lang. Self-taught ka lang? Parang ganun, oo. Hindi, nakwento yung kapatid ko kasi na-train ni Jun sa pagbabarista. Nakwento ng kapatid ko, si Jun daw mahilig talaga mag-aral. So mahilig magbasa. So mga maliliit na detalye pagdating sa pagko-coffee shop, inaaral ni Jun. So kayo kung gusto niyo maging katulad ni Boss Jun, boss namin to eh. Hindi Nag-aaral kayo, hindi. Importante yan. Kahit self-taught, Yes. na very accessible naman na yung internet ngayon, di ba? Very, very accessible actually. So, Talagang kung dedicated ka lang talaga. Kung ako lang, hindi naman talaga ako naging instant na ganito eh. I mean, sabi ko nga sa inyo, di ba, dumaan din ako from the bottom. After ng first company ko, then sabi ko sa sarili ko na may gusto akong pasukan ng company para mag-improve ako. Then, tumaas. Kasi napakababa talaga kung magbibigay nga lang ako ng number. Super baba niya talaga. As in, hindi siya makakabuhay ng pamilya. Yung second company ko, sila na yun talagang sila na yung naging training ground ko talaga. Sila na yun, doon na ako namulat sa mas marami pang aspeto. Pagdating sa, hindi lang sa kape, pagdating din sa customer service, na-expose ako. Pagdating din sa mga paperworks, ganyan. Ibig sabihin pala, hindi ka lang talaga pure barista. Pwede ka na magtayo ng sarili mong coffee shop. Alam na yung kalakaran. From papers to trainings, to lahat ng inventory lahat. Quality ng mga Yes. Tapos yung standards, let's say yung mga standards na kailangan mong i-comply sa government. Lahat yun, no? Yes. Ibang level talaga si boss. And then, na-expose lang talaga ako. Hindi ko alam. Siguro dahil nga pagka nga naniniwala naman ako na pagka yung kung may goal ka talaga, tapos kailangan mo talaga siyang habulin eh. Kailangan mo, hindi ka pwedeng ma-distract, hindi ka pwedeng mawala sa track mo kung saan. Pag naniniwala kang pag may goal ka, ma-achieve mo yun. Pag kung talagang ginugol mo yun. Dedicated ka. Kumbaga parang yung the power of attraction. Exactly yan. Na kung mayroon ka talagang ginugol, ma-attain mo yun. Kasi lahat ng attention mo nakatutok dun sa ginugol mo na yun. Totoo naman. Anong mga current challenges mo sa work mo ngayon? Meron ba mga challenges na sa tao, ganyan? Madami. Sa management? Madami. To be honest, hindi siya madali. Nakakabaliw siya kung hindi malakas yung mental health mo, hindi malakas yung loob mo, hindi mo kayang harapin yung takot Bigyan mo mo. kami ng sample kasi hindi lang kaming idea. Ang number one dyan yung handling ng staff. Kasi lahat ng staff ay magkakaiba ng ugali. So, unang-unang gagawin mo dyan is hanapin mo yung weakness and strength nila. Ayun yung unang number one yan. Ayun yung una kong step pag may mga bago akong staff member or bagong join ako sa isang team. Ganun yung ginagawa ko. Inaalam ko muna yung strength sa yung weaknesses nila. So, mas madali ako mag-approach sa kanila. Through observation. What do you mean strength? Ano yung nakikita mong example? Ano ba yung example ng strength at weaknesses na nakikita mo? Kunwari may isang tao na hindi mo kayang i-please. May mga ganun. May isang tao na madali mo naman siyang ma-approach. So, kung sino doon, isosort out mo sila kung sino yung madali ma-approach, so sino yung medyo mahirap. Sa ugali yan. Sa ugali hindi strength and weakness sa pagtitimpla ng kape. In generally, pero yun lang isa sa mga example. Madami kasi. So, ganun, isosort out mo sila kasi hindi ka basta-basta pwede mag-jump sa kanila eh. Kasi, hindi ka, masasagasama mo talaga sila pag hindi ka naging observant or hindi mo napag-isipan paano mo sila i-handle. Ganun. So, ikaw yung manager na type na hindi yung iisa yung approach mo sa lahat. Kasi may manager na lahat kayo sisigawan eh. Lahat bahala kayo. Hindi. So, ang approach mo is yung personal. One-on-one. Parang may ganun pa kayo. Gusto ko ng ganung manager, tol. Kasi natuto na ako sa mga previous managers ko na kung sakaling ako yung nasa posisyon nila at hindi ko gagawin. So, galing, no?
nung nandun ako sa sitwasyon na yon, syempre masakit sa akin na kung ano yung approach niya tapos hindi ko Oo. nagustuhan. So, yung mga konting small things na yun na hindi ko siya inignore. Dinala ko siya hanggang ngayon. Kasi alam ko ayun yung magiging resulta. Parang yung kay Chef Ang din, no? Mm. Na sinabi niya sa... pag ganun siguro pag mga manager Hindi, talaga. totoo yun na yung manager ko din na galing dun sa baba. Mm. Iba din yung approach niya. Hindi siya yung masakit magsalita. Fair siya, marunong. So kung talagang yung tao galing siya dun sa situation Sa na sa level. baba, sa level na, as in, Yes, sa yes. ground itself, dun siya Mm. natuto. Hindi yung in-appoint lang siya diretso dahil nandun siya. So mas naintindihan nila yung yes, situation. maintindihan mo yung sitwasyon Mas nung madali. nababalanse ko yung kasi kung ano yung napagdaanan ko, bakit ko pa siya alam ko na kung Oo. bakit hindi ko na siya kailangan gawin. Paano naman tol yung yung mga customer na over yung Yan, isa pa over yan. yung reaction. Yes, Baba, yes. tama naman yung standard na ginawa mo according to Yes, standards. yes, Pagtikim na lang, ba't ganito to? Yes. Ganyan, So, di ba? Walang magpapalit, Oo. ano? Yun, isa yun sa mga challenges din as FMB staff Food and or beverage. nagwo-work Kasi sa mga yung FMB. front house, yung front house sabihin sa'yo, asa yung manager? Asa yun? Ikaw laharap doon, di ba? Yes. Siya yung isa sa mga challenges talaga na kasi in daily basis, iba't ibang ugali ng customer yung kailangan mong Harapin. harapin. Client-facing kasi kayo Exactly. So kayo yung sasalun lahat ng kung ano yung mood nila. Paano minamanage yun, tol? Ba, may nagreklamo nga. Paano mo May mga SOP din kami diyan, may mga standards kami na sinusunod bago kami mag-approach sa kanila. Kailangan namin makinig, kailangan namin i-acknowledge yung complaint nila, hindi kami pwedeng makipagsabayan sa kanila. Hindi kahit pwede mali yun. naman yung ano nila. Oo, hindi pwede yun. As a front house, kailangan namin i-acknowledge kung ano yung customer complaint. After that, then saka namin ipapaliwanag sa kanila, pwedeng kami magbigay ng konting ideas, konting na makakatulong para ma-handle mo yung Situation. tension, yung Yung situation. tension. Yes. So kami, pag nag-handle kami ng mga ganun is yun nga, acknowledgement, tapos mag-apology kami. So kailangan namin i-address yun. Kailangan namin, hindi pwedeng ignore na lang namin yun. So kailangan may gawin kami. So ang gagawin namin either ipalitan namin yung order nila, palitan namin, or ayun nga, pwede palitan namin, o bigyan namin sila ng discounts. Hindi pagbayarin? Pwede. Depende sa severity nung Nangyari. yes, depende sa kung gaano kalala yung issue. So madaming pwede doon papasok yung decision making, paano yung pinaka-effective decision making na gagawin mo. Paano naman yung challenge niyan, tol? Na iba-iba na nga ugali ng tao na kinakaharap niyo everyday. Iba-iba pang lahi yun. Iba-ibang lahi pa yun. Tapos yung mga staff members mo, iba't ibang lahi din. Kaya nga tol, nakakabaliw nga. Yun na lang yung sagot ni Jun dun eh. Nakakabaliw. Normally naman sa customer, hindi naman lahat is may Nagko-complain. issue, may complaint. Majority naman ng customer din is masaya din naman talaga. May ilan na may encounter ka talaga. May encounter ka talaga na customer na magko-complain. Pero normal lang siya sa daily namin daily work namin. Hindi kami pwede maging emotional eh. Hindi kami pwede maging emotional. Kailangan kami more on professionalism, more on dedaan namin siya sa more on kung ano yung standard policies ng company. So hindi kami pwedeng magkaroon ng personal issues sa kanila. Yung sa schedule nyo, 'di ba lahat naman ng parang yung sa hospitality usually, hindi siya katulad sa office, right? No. Na 8 to 5, Hindi. sa inyo shifting eh. Minsan may mag-absent, may Sick leave. may magsisick leave. Ganun. Tapos Sasaluhin mo. hindi, kailangan ready ka doon kasi hindi pwedeng hindi ka ready doon kasi dapat in the beginning pala may plano ka na. So paano pag itong tatlong to biglang nawala? Ano gagawin mo? So ganun kami mag-set up ng schedule. Hindi pwedeng pag nawala to. Bagsak Ano ang na? operations. Oo, disrupt na yung operation nun. Labo-labo na, hindi pwedeng ganun. Kasi maapektuhan talaga yung operation. So dapat minimake sure namin na pag gumawa kami ng schedule is anuman ang mangyari sa staff member,
kailangan tuloy ang operation. Operations. Oo. So, ganun kami kasi minsan naman totoo yun ang nangyayari. Oo, totoo Nagkasakit, yan, totoo yan. Nagkasakit. problema. Especially yung mga emergency. Hindi mo siya maiwasan talaga. Hindi mo siya maiwasan. Chaotic ako. Dito pa kasi umupo. Lalo na dyan, tol. Walang sandalan dyan. Yung Passion work mo ko sa na. Pinas. Ang work ko sa Pinas, nung before ako mag-Dubai, sales personnel ako. Sales. Saan ka sa, sa SM Taytay? Hindi. Saan ka ba? Sa Pinibenta nyo? mga na car accessories kami. Oo. Mga ganon. Sabihin mo naman, saan ka ba sa Pilipinas? Sa hello, mga taga-Binangonan. Ay, Rizaleño. Yes, sa Lenyo. Tropa ni Glock 9. Yes. Sa Nangonan. Si Franz taga-Angono yan. Taga- Yes, Angono magkapit-bahay kami. Yes. Bago, tama. Bago magbinangonan, Angono muna. Yes. Pag galing ng galing ng Manila. Oo. So, accessories. So, talagang pumasok ka sa coffee shop, sa coffee Wala work, talaga. Wala. nang wala ka talaga. Wala talaga. Tapos, yun. Sabi ko, hindi na ako maghahanap ng ibang linya kasi baka ito na yung binigay sa akin. Di baka dito talaga ako eh. So, tinuloy-tuloy ko na. Ilang years kang nagtrabaho sa Pinas? Yan. Ang hirap kasi sa Pilipinas, paiba-iba kami ng work. Kasi hindi naman talaga ako stable sa buhay kumbaga. Sabi natin tambay ganun. Tambay, more on Hindi ka tambay. naman Hindi ako. Mukha lang ad. Mukha lang ad. Hindi, aminin mo na. Baka kaya umalis ka noong 2006 Baka kasi yun yung tokhang eh. Tukang ka din. masama sa tokang. Sabi ko, tita, kunin mo na ako. Pero ibig sabihin, Duterte na presidente. hindi ka unstable ka talaga dati. Unstable. Grabe, ang laki pa na, ibig sabihin, ang laki ng Yes. binago ng buhay mo sa Dubai. I mean, ginawa saan ba natin sabihin, ang laki ng naitulong ng Dubai sa pagbabago ng buhay mo. Oo No? naman. Simula nang pumunta na ako dito, sabi ko, hindi na ako uwi eh. Ang grabe, hindi na uwi. Dito nakakakain ako eh. Pero pagdating mo, Sa Pilipinas, Sabi na si Diva? Nagugutuman ka. Medyo? Medyo. hindi na kasi siya kumakain, binibili na lang kasi niya ng Cut yun. cut yun. So, yun. So, ibig sabihin, wala kang work sa Pilipinas as in. Hindi. I mean, paiba-iba yung work mo. Pero iba-iba. hindi Kasi naman contractual sa Pilipinas, 6 months. Napagod ako nun, pre. Every 6 months. Pagod na Kumbaga pagod walang ako. regularization. Wala. Sa estado ko nun, feeling ko wala akong choice. So, ganun kahirap yung, kaya sinasabi ko nga, di ba, na mahirap talaga sa Pilipinas, na grateful talaga ako. Simulan na punta ako dito, pinahalagaan ko siya. Nagtiis talaga na one day is, paano ko ba sinasabi? Magiging okay din. Magiging okay din yung Makaang Galing, buhay no? din. Kasi totoo yun, yung contractual sa Pinas. Every 6 months, kahit sabihin mong tuloy-tuloy, kahit i-renew ka, parang hindi makakaipon eh. Hindi talaga. Parang, Tapos, napagod din ako kakahanap ng requirements every 6 months. Pasa ka na NBI na Magpapasa ka naman. na NBI. Tapos yung medical pa Medical yung na naman, kailangan no? mo mag-book ng ganun. oo. Ang dami mo naging trabaho. Madami. Ano-anong Punta ako mga- sa mga factory, yan, Oo. mga ano. Nag-factory ka? Yes. Anong ginagawa nyo sa... Madami. Assembly line, ganun. Assembly line, di ba? Yung sa factory mo, taga-bagger, mga taga... Oo, mga ganun, tol. packaging, ganyan. Yan. Pero Kaya, paano ka napunta Yes. sa Dubai? Mm. From Pinas to UAE, may kumuha ba sa'yo yes, or? yung mahal na mahal ko na tita. Yun. Ah, Hindi, yun yung tita ko. Siguro siya yung naging way ni Lord para makadating ako dito. Actually, hanggang ngayon is grateful ako na siya yung natiyahin ko siya, na siya yung kumuha sa akin. And hanggang ngayon, papasalamat talaga ako sa kanya. Kasi kung di naman talaga dahil sa kanya asan ba ako ngayon? Di ba? Baka natukhang na. wait lang. Hindi, pero ang question ko, ano yung nagtulak sa'yo para mag-abroad? Ayun. Yan. Ayun, sa kahirapan na din naman ng buhay. Kasi nung nakilala ko tong misis ko ngayon, syempre, lahat naman tayo may pangarap sa buhay. Pero iba't iba lang tayo ng sitwasyon. Mm. 'Di ba? May mga no choice. Isa na ako doon. Tapos may mga may mga tao na may option naman talaga kung paano nila kokontrolin yung buhay nila. Pero ako isa ako sa mga tao na no choice talaga. Na pag hindi ko ginawa to, pag di ako sumugal dito, baka dito na lang ako. Mm. Ayun na yun.
So parang nasa edge na ako ng buhay na pagka hindi ko 'to na-experience o hindi ko kinuha 'tong opportunity na 'to na kinukuha ko ni tita, baka, natatakot ako na in the future wala akong maging kinabukasan, gano'n. Paano yung magiging pamilya ko? Paano mo sinasabing kami may choice, ikaw wala? Hindi kasi, yung buhay na pinili ko noon is galing din naman kasi ako sa buhay na mahirap talaga kami, tol. Yung buhay namin, ang papa ko hindi naman, hiniwalay na kami ng tatay ko nung bata pa lang kami. So, nanay ko yung bumuhay sa amin hanggang paglaki. Then, yung place ko na kung saan ako lumaki, doon mo siya matatagpuan. Hindi ko sinasabi na paano ko ba siya explain? Then, Hindi siya din, pero pakinggan. Hindi kasi tol. Kasi ako kasi, 'di ba? May kamag-anak ako na mga taga ibang level talaga dun yung mga tao. I mean, makikita mo sa kalsada nakahubad, tas ang papayat, ang haba ng buhok. Yes. Tapos parang nakakatakot. Ako yun ang Kasi grabe ka naman sa haba ng Hindi. buhok mo. mahaba buhok, payat. Payat. Wala na lang maghubad eh. Magubad, tas nasa labas. Ganun doon, tas tol maglalakad ka, may sumisigaw sa labas, 'di ba? Mabato ng bote. Ganun siya. Ganun yung mga nakikita ko doon. Yes. Hindi ko sinasabing kabuuan ganun. May mga Tapos, part. ayan, napapasama din ako sa mga gulo, ganyan, mga geng-geng. Geng-geng ka pala. Geng-geng ka pala? Oo, geng-geng. Ganyan kami, tawag doon nung kabataan ko nga ganyan. More on troublemakers, ganyan. So kami yung lagi ng gulo pag may mga event. Kami yung mga, parang sabi natin mga pusakal. And then, syempre, nakilala ko nga yung si Mrs. ko nung bago pa lang kami noon. So, syempre, madaming realization na kailangan hindi ako maging ganito. Hindi ako pwede magkakapamilya na ganito lang yung buhay ko. Maraming pinarealize sa'yo, si Eden. Oo, so, Grabe. kahit like, Talaga si Ma'am Eden. Cut Ma'am nga. Eden, hi. Sabi mo Shoutout kay Ma'am Eden dyan. Hindi, yun. Tapos, yun, nakilala ko siya, nagkaroon ako ng purpose sa buhay. Yeah. Grabe naman, Ma'am Eden. Ikaw ang nagbigay ng ilaw at purpose sa buhay ni Boss June. Kumbaga yung yung direction ng landas. Iba talaga nagagawa ng true love. Oo. Pero ibig sabihin, ako naniniwala kasi ako na hindi naman tayo mababago ng ibang tao. Pero magbabago tayo para sa ibang tao. Yun. Yes, tama So yan. binago mo yung sarili mo para sa ibang tao. Binago ko talaga na binago ko dahil ayoko nga dahil nga ito na yung buhay ko, ayoko na maulit pa na ayoko nang maging ganito yung maging anak ko, maging pamilya ko. Na halos isang kain, isang tukad. Hindi naman ganun. Pero shoutout sa nanay ko at talaga binuhay kami ng nanay ko. Kundi dahil sa nanay ko din, napalaki niya kami na maayos, ganun. Kaya kahit papaano, kahit na medyo pasaway tayo nung kabataan, kahit papaano, may takot pa din naman tayo sa kung anong pwedeng mangyari sa atin. May values na iniwan sa'yo Exactly. yung nanay mo. Given na yun kasi kami din naman, tayo din naman galing sa mahirap na buhay. Kaso lang yung values na binigay sa atin ng magulang natin, yun yung para naging natin guide, no? On top of nagkaroon ka ng maayos na perspective galing sa girlfriend mo, no? Ibang level pala yung story ni Jun, ngayon ko lang na-realize. Geng-geng pala to, geng-geng. Geng-geng tayo. Geng-geng. Ganyan tayo Tapos, ayan, napapagod tayo pag sumasayaw, ganyan. Oo nga, napapagod kami. Sa mga dance, Ibig sabihin, tol, nag-ano ka yung... Biglang may susuntok sa liguran mo, ganyan. ganun? Oo, ganyan. Habang nag-ano ka, ano yun sa'yo, tol? Minsan Black habang toto. Ano yun? Di mo alam yun? Di mo alam yun. Ay, search mo yun. Ano yun? Ano yung France? Hindi na alam ni France eh. Yung mga ganun, yung creep walk ba yun? Creep walk. Okay. Walk. Alam mo nga nasa simbahan, yung... So, yung tita mo, syempre hindi lang naman siguro ikaw ang pamangkin. So, bakit ikaw yung naisip niya na tawagin na pumunta dito? Hindi, madami na kami na kinuha ni tita. Kasi napakagaling ni tita. Halos buong angkan namin nakuha niya. Galing, no? Isang buong angkan. Pero kami na lang yung natira. Nasaan na yung iba? Nag-uwian na din. Nag-for good na. Nag-for good na sila. So, kami na lang dalawa ng pinsan ko yung nag-stay dito. Muntik na din siya. Buti na lang na madami din siguro siyang pangangailangan. Kaya, Manamahan natin yung si tita. si tita Shoutout, talaga. tita. Si tita ang hanggang ngayon ay... Nandito pa rin siya hanggang ngayon. Hanggang dito pa din siya. Yan. Immigration story. Kamusta ka nung, 'di ba, syempre, first international travel mo ba? So, mag-isa ka lang? Hindi. Kasama ko yung
yung pinsan ko saka yung lola ko. Lola ko yung mami ng tita ko. Si Lola, ikaw, tapos sino isa? Yung pinsan ko. Na ilang taon na? OFW din siya, balik ba ano lang, nagbakasyon lang. So Ah, sabi kami yung lumipad. So ito naman tol, medyo ano naman tayo. Since yun nga galing ito na yung journey mo tapos ito na yung na-build mo sa UAE. So kamusta naman yung status ng buhay nyo or let's say financial status ng buhay nyo sa Dubai? Yung financial status namin, to be honest, wala akong alam eh. Lahat nasa asawa. Yes. Ano yan? Ang ganda ng sagot. Safe. Si Mrs. lang na confidential. Pero Confidential. Kahit ako hindi ko alam. kung ako na lang mag-a-assess, no? Kasi according sa kwento mo, tapos sa estado ng buhay nyo ngayon, sobra, at least, hindi ko sasabihin na talagang roof to the roof, no? Pero, syempre, comfortable na compare sa it was used to be. It was used to be, Komportable ka ba ngayon? comfortable na sa, ano, nakatulog ka ba ng komportable sa bahay niyo? Medyo. Ayusin mo yung sagot mo. sagot mo, ano? Reminder. Nanonood si Tandaan Madam. mo, habang buhay na to sa Oo. internet. Oo. Habang buhay na sa internet to. tol. Ulitin mo yung tanong. Nasa Ulitin mo yung tanong. Sasagutin niya. So, komportable ka ba sa, nakakatulog ka ba ng komportable sa bahay niyo? Oh. Minsan napapaisip, minsan hindi. Okay na pala yung medyo. Hindi, Ay. okay na ba yun? Hindi ba yung kakat? Si Mac na bahala mag-edit. Si Mac mag-edit. Hindi, ito na lang. Well, actually, nandito na tayo, di ba? Let's talk about your journey. Tapos na tayo. How is your financial status in abroad, no? So, ulitin mo lang, reform mo na lang yung tanong mo. Hindi, kung i-compare mo na, ito na lang, kung i-compare mo yung financial status mo noon sa Pilipinas, at saka ngayon ng family mo, anong pagkakaiba? Sa Pilipinas kasi, medyo nakakakupit-kupit pa ako. Dito, medyo malaki-laki yung nakukupit. So, ibig sabihin, mas okay yung income Hindi, pagdating dito. As a result, yung pagdating sa financial, napakalaking gap na pagdating sa naging financial. Kasi, malaking pasasalamat na nandun sa misis ko kasi, pagdating sa financial, siya talaga yung nag-handle. Ano bang work ni Eden nga? Ano siya Accounts accounting related. specialist eh. Kaya. Galing. Amen. So sa kanya ko na binigay yun. Siya na bahala doon. Tama naman. So, pag may kailangan na lang ako, humingi na ako ng pakonti-konti. Ganun. Pero malaki yung difference, no? Sa Malaki. Nung unang trabaho mo as barista, 10 years ago, sa sahod mo ngayon, Ilang percent yun na malaki din. Oo, ilang percent ang tinaas? Yung ilang percent? Nung kinumpute ko nung huli, mga hindi pa mabot ng 100%. Di naman, sabi mo sobrang late naman. Di ba? Hindi, malaki din. Kasi, yun nga, dahil nga nung nag-start pa lang yung journey ko nun as a barista nun, sabi ko nga, dahil nga nasa pinaka-bottom ako, sabi natin ng tier, nasa pinaka-bottom tier ako, sabi ko, hindi pwedeng ganito lang. Hindi pwedeng Magkano ganito. bang sahod mo nun? 10 years ago naman na yun, hindi pwede mo nang sabihin ngayon. Ang baba nun, pre. Ano lang? 1.5? 1.2. Grabe. 1.2? Kasama na May accommodation? accommodation yun, ha? Kaya. Free May accommodation. accommodation yun. Free accommodation? Yes, pero yung accommodation nun, hindi ko ginamit. Nag-leave out ka? Nag-leave out ako. Akala Tapos, ko nakatira ka dun. nag-stay ako ng 5 months, tapos nag-leave out na after. Okay. Matagal din 5 months, kasi, 5 months kayo 5 dun. months ako nag-accommodation. Dinagdagan nila. Hindi, wala yun. So, optional kung gusto mag-leave out o hindi, wala silang pakialam. Grabe, 1-2 no? pa din pag kahit Yes, mag-give out ka. 1-2 na lang. 1-2 lang. God. My gosh, no? Oo. Tapos, ang workload namin nun is super busy, as in, patayan kung sabihin natin na yung mga narinig nyo sa mga, mga kung tawagin nila patayan, ganun yung workload. Pero, yun talaga yung reality kung gusto mo mag-build ng career, no? Mag-start ka talaga sa kasi tapos, dahil nga nasa pinaka-bottom tier ako nun, so, kailangan kong mag-training, kailangan kong mag-study, Experience. kailangan kong din. mag-experience, kailangan kong alamin lahat para makawala ako sa tier na to. Kailangan mag-level up ako. Ano ibig sabihin mo ng
Ayan, bugbugan. Bugbugan saka- talaga. As in yung kung may duty ka na 8 hours, walang pahinga yun. Walang pahinga. Walang break yun. Break yun, syempre. Break lang as in kakain Oo, lang tapos balik agad. Bakbakan ulit. Bakbakan ulit yun. Grabe. Kasi ang company namin nun is nasa more on shisha yung Sobrang ano, busy. sobrang busy Kumbaga. nun. Lahat ng Lalo- shisha ng tao. Lalo na pag winter na. Exactly. Ano ka doon? Barista? Barista din ako nun. Juice maker barista ako nun. So, after nun, syempre, ang ginawa ko nun, inalam ko yung recipe. And then, ayun nga, na-apply ko nga siya. Eventually, Hindi ko siya- nagamit mo din, no? Yes. Hanggang ngayon, gamit ko pa kung may mga kailangan akong bagong i-promote na drinks. Minsan yung mga recycled na kung ano yung dati namin drinks. Pag uwi, tol, alam mo na, isusulat mo, memorize mo na Ang mga chef, tol, kaya alam mo may mga booklet sila, mga chef. Mm. Kasi nakasulat lahat doon ng recipe nila. Ah, So, lahat nino-notes nila. okay. Kung may mga kailangang adjustment, naka-notes yan. Ganyan sila mga chef. Lupit. no? Ganun din sa barista. Yes, exactly. Diba? Kasi may Same- mga measurement yan may eh. mga measurement na, ito, kailangan may adjustment. Doon mo mababalan, doon ka magbe-base kung paano mo ibabalansin yung ginagawa mong. Ayun yung naging way ko kung paano ko ma-level up yung tier ko. Mm. Kasi meron yung mga tier. Katulad din sa pagiging chef, bago ka naman maging head chef may mga tiers din yan. Mm. From steward, yung steward Yes. mga nagbugas ng mga platito, mga ganyan. Mm. Sila yung lahat naglilinis ng overall. Magiging Comi 1, Comi 2, Comi 3. Mm. Magiging CP, yung chef de So, chef. chef party, ganun. Ah. So may mga tier din yan. So ganun din pagdating sa bar, pagdating either maging dishwasher ka muna in the first place, tapos pagdating magiging junior barista ka, Mm. tapos hanggang maging senior barista ka, head Mm. barista, tapos hanggang sa mapunta ka sa management team, ganun. Mm. So, nag-double na yung salary mula noon, yung 1-2 na yun. Sobra pa. Sobra-sobra pa sa Hindi naman, double. Hindi naman kasi Siguro ang Kunti ako nagtatanong sa pagkakaalam ko mga 400% na tinaas. Or 5, Mm. hindi lang 5, mga 500% pa, no? dapat ako ng asawa ko. Sabihin mo. Pero yun nga, ayun na din yung nag-joke sa akin o ganyan din push sa akin na kasi nasa pinakamababang tier ako. So, kailangan ko talaga mag-level. Kailangan ko mag-study. Mm. Galing ng diskarte ni John sa mga mga nakikinig. Yun yung mga small tips na kailangan yung matutunan. Kasi para maabot niyo yung ganitong estado, kaya lahat ng pupunta sa abroad, hindi madali mag-start kayo sa mababa. Mm. Taste lang. Hanggang maging katulad kayo ni John, magkamun. And ibig sabihin, from lowest tier, Mhm. ngayon top tier ka na. Hindi naman sa top tier, pero Medyo Tier ka na eh. medyo lang, medyo. hindi Hindi- naman. ikaw- Pero proud naging- ako sa sarili ko kasi hindi ko siya pwedeng sabihin na by luck lang. Oo, Kasi- obviously by hard work. pinaghirapan ko to. I mean, walang nakakaalam yung pagdating sa studying kasi paano ko ba siya malalaman? Kasi in the first place sinabi ko, 'di ba, wala nga akong mentor. Kasi Mm. Walang nagturo sa akin paano haba ng work nyo, pag uwi mo sa bahay, sa halip na matulog ka, Nag-aaral. mag-aaral ka Hindi, pa. pag sa bahay naman wala na. ML na ako nun. ML. ka na. Tips baga sa work mo. Double effort. Parang Double double effort effort. ka na imbis na tawag nito walang customer, ikaw gumagawa ka pa rin ng mga kape. Yun, Nagtitimpla ganun. ka pa rin. Mag-experiment ako, ganun. Galing, Tapos, no? pagka, yun nga, imbis na tayo naman, napaka-accessible na talaga eh. Scroll na lang tayo, ganyan. So, imbis na nonsense yung in-scroll natin, ako normally, pag nasa work ako, more on kung ano yung trabaho ko, yun yung ayun yung pinapanood ko, o yun yung doon ako mas interested na panoorin siya. yung may natututunan May ka. natutunan ako, ganun. So, yun, since na banggit mo kanina yung tungkol sa mga tips and advice, so, ano naman yung mga tingin mo the best and magagandang advice para sa mga aspiring barista? Yun, kung sa mga aspiring barista na gusto matuto ng coffee, yun, simulan na nilang mag-study. Simulan na nilang mag-enroll sa mga institute kasi isa yun sa way kung paano ka makakapasok sa industry. Kasi normally, sa taas ng competition, lalo dito sa UAE, kung napakadaming barista dito. Super dami. Institute will give you An edge.
Tsaka yung ano, yung na certification. certificate, no? Which is Yes. important dito Exactly. sa UAE, no? Exactly. Yes, isa yun sa mga way kung Plus. gusto mo talagang makapasok sa industry ng coffee. But kung meron ka naman kung existing ka na barista ka na ngayon, sa akin ang tips ko lang is more on training. Wag try to learn more things. Kasi ang coffee industry napakalawak. Hindi lang siya natatapos sa paggawa ng kape. Kasi way back ako nung time na yun, nagbasa din ako ng books and madami ako natutunan from the farmings, processing. So from picking the beans into the processing, tapos roasting, and then dun napapasok yung making the coffee, which is kami yun. And then kami din yung way, ang pinaka maganda lang sa amin as a barista is kami yung nagiging way to spread the good news nung isang specialty coffee. Kami yung nagpapalaganap, sa amin dumadaan siya. But ayun nga, once na matutunan mo to or once na mapag-aralan mo to, magkaroon ka ng mga edge or mas magkaroon ka ng advantage sa mga competitors, especially kung gusto mo talaga mag-level up yung tier mo. Gusto mo maging head barista in the future, or kung gusto mo mapasok sa isang management team. Nung pumasok ka ba sa pagbabarista, na isip mo na sa pagbabarista ko na to, makakabili ako ng SUV. Hindi, tol. Pero tol, pwede niya nang i-advise yun. Kasi yun na yung experience niya. Imagine mo yung mga ginawa ni Jun na sacrifices, overtime studies, sa halip yung free time mo na nakaupo na walang customer, magpahinga ka, nagte-test ka, nagagawa ka ng mga, tatry mo yung mga naisip mong recipe or ideas or magbasa ka. All of that sacrifices, nagkaroon ng fruitful na maayos na buhay para kay Jun sa pamilya niya at nakapag-drive ka ng SUV. Hindi. So, di ba? So, Si Franz. Anong skills or mga attitude as aspiring barista ang kailangan nila? gandang tanong. Yun, Attitude. magandang ano. Kasi as an barista, dahil we are in the front of the customers, kailangan mo talaga maging humble. Kailangan maging humble and kailangan mong maging double face. Yeah. Kaya sabi ko anong- double face siya eh. Oo. Yung mga Gemini, yan kami mga bagay na bagay Paano mo kami. gagawin double face? Pre, kailangan mo matiis, kailangan mo lunukin yung pride mo. So, kahit na galit ka, nakangiti ka pa rin Yes, sa Hindi ka yes. pwedeng emotional eh. Hindi ka pwede maging emotional. Although may mga tao na ganun pa din emotional, pero on my own preference, kailangan mo talagang lunukin. Kailangan lumabas na sa kabilang tenga mo yung kung ano man yung may rinig mo or kung ano yung maging opinion sa ibang tao na ibang customer or Tama. kasi hindi mo mapiplease lahat. Tama. Pag nakaharap ka iba yung face mo, pag nakatalikod Kasi iba na ulit. napaka-challenging niya talaga kasi unpredictable ng industry namin. Yung pagkakaintindi ko dun sa double face, sinasabi siguro ni Jun. Itong face na to, ito yung pangharap mo siya sa customer at all times. Bawal tong masira. Ito lang talaga yung pang customer face ko. Yes. Tapos pagdating niya sa likod, doon na siya magiging Iba na yun. ito na yung Angry totoo. face. Ito na yung totoong Jun. Ano ba? Hindi naman. Sanay naman na din ako kasi may plastic naman tayong tao. Oh my God. So, thank you so much sa yung mga shinare parang Jun. At Meron ba? Oo naman, marami kami natutunan at for sure. Ito ang huling tanong ko sa iyo, huling tanong namin para sa iyo. Gaano ka promising ang barista career sa UAE? Sa mga gustong pumunta dito, magkakatrabaho ba kami diyan? Makakahanap ba kami ng work diyan? Yes. So gaano kaganda ang promising? Pagdating sa coffee industry sa UAE is a pinaka high in demand in terms of coffee. Tama. Bakit? Totoo. High in demand. Dito sa UAE ang mga locals or kasi nasa business country tayo. Isa sa dahilan kung bakit napaka in demand kasi more on ang businesses is kailangan ng kape. Especially lahat ng offices kailangan ng kape. Tama. Lahat ng tao naghahanap ng kape kasi nasa busy country tayo eh.
Napaka-busy dito. Which is lahat ng tao, majority ng tao naghahanap ng kape. Tama. And then, especially, dagdag na natin yung mga locals dito na Hilig. napakahilig sa kape. As in, super. Para sa akin, napaka-in-demand. Kaya kung gusto niyo pasukin yung industry, talagang Malaking chance. No? go ahead. Hindi kayo magkakamali na landas. Although, pagdating naman ang tawag dito, hindi naman siya kalakihan ng sahod, pero compare mo din naman sa lume-level din naman siya kahit papaano. At depende sa iyo kung paano mo nga i-level up yung skills mo, yung study, yung pinaka-tier mo. Dito si Jun isang malinaw na example na hindi hadlang yung kung ano yung sobrang status mo nung dati para ma-achieve mo yung ganitong level. Biruin mo nag-start lang siya as kung kahit anong work lang, 'di ba? Gaano kahirap yung buhay. Nagkaroon ng opportunity to go to Dubai, ginawa yung best, nag-aral, etc., etc. At ngayon, ito na siya. So, yan. Thank you sa mga nanonood once again. So, next time, bumalik po kayo, manood kayo para meron pa kayong mas matututunan at meron pa Yes. kaming mga upcoming guests. So, yun lang po. Thank you, guys. Thank you. Thank you. Thank you for watching. Thank you.